Magandang araw, tunghayan natin ang ikalawang kabanata sa mga kwentong pag-ibig ni Snow at Lance na pinamagatang My Model Man. Pero bago ang lahat, paki-like, hit the subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa darating ko pang mga uploads. Patamad na nakasalampak sa sopa si Snow at nakatulala habang yakap-yakap ang isang tropelo. Life was really unpredictable. She was supposed to be at the office at the time, pero hayun siya at nakatambay sa bahay. Bakit ngayon pa? Himutok niya. Narinig niyang pumuhit ang siradora ng front door, ngunit hindi siya tuminag. Kahit yata magnanakaw pa yun, ay wala na siyang pakialam. Bumukas ang pinto at iniluwa ang Tita Faye niya. Bumukas ang pagkagulat sa mukha nito nang makita siya. "Oh, Snow, bakit hindi ka pumasok ngayon? May sakit ka ba?" Anito pagkaupo sa one-seater coach nito. Si Tita Faye niya ang may-ari ng bahay na yun. Doon na siya nakitira mula nang pumunta siya ng Maynila. Maganda ang bahay nito. Hindi man masabing mansyon yun, halata namang may sinasabi sa buhay ang may-ari. Patunay na maganda ang kinikita ng tita niya bilang handler ng mga models na in demand hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. 10 taon na nagtatrabaho ang tita niya sa Timeless Modeling Agency, ang numero 1 modeling agency sa bansa. Iyon lamang ang agency na kilala ang halos lahat ng modelong nagtatrabaho roon. Nahawakan na yata ng tita niya ang mga pinakasikat at pinakasuccessful na mga modelo. Ang iba ay naging mga artista pa. Sobrang busy ng kanyang tita kaya madalas ay wala ito sa bahay. Kung minsan ay alanganin ang uwi nito tulad ngayon. She actually believed it was the reason why her aunt was still single at 40. "Tita," usal niya. "Bakit?" "Wala na po akong trabaho," pahayag niya. "What? Bakit?" Gulat na tanong nito. "My boss fired me yesterday," pagsusumbong niya. Wala kasi ito nang nagdaang araw at hindi naman niya ito matawagan dahil may sinamahan itong modelo sa isang out of town na may photoshoot. Ito lang naman ang sumbungan niya. "Don't tell me may nagawa kang kapalpakan sa trabaho mo." "Wala po, tita," mariing tanggi niya. "O bakit ka natanggal?" Napabuntong hiningi siya. "Binastid ko siya." Tumaas ang isang kilay nito. "Ang babaw naman. Sinabi niyo pa." Padaos-dos na humiga siya sa sofa. Kinabukasan ng gabing ipakilala niya ang boss niya sa boyfriend niya, ay masaya pa siyang pumasok. Subalit nang dumating si Ralph at ipinatawag siya, nakumpirma niyang tama ang unang impresyon niya rito. Masama talagang ugali nito. Patunay niyo na basta na lamang pagsibak nito sa kanya sa trabaho dahil nalaman nitong wala na itong pag-asa sa kanya. Pinagbintangan pa siya nito na mapaglaro at nagpapaasa. Ang kapal talaga. Hindi na siya nagmakaawa rito. Agad na kinuha niya ang iilang gamit niya sa opisina at taas noong umalis. Inismeran pa niya si Ralph bago tuluyang makalayo. Pakiramdam niya ay napahiya lang ito dahil malayong malayo ang itsura nito sa boyfriend niyang ubod ng gwapo at macho. She stopped herself. Bakit tila yata willing-willy siyang i-claim na boyfriend niya si Aston? Kunwari lang naman ang lahat, napilitan lang itong sakyan ang drama niya. Then his handsome face materialized in her mind, his tantalizing eyes, his sensual lips. Biglang nag-init ang pisngi niya nang maalalang lumapat ang mga labi niya sa mga labing yun. Hindi niya alam kung anong espiritu nang sumanib sa kanya at naglakas loob siyang halikan ito. Hindi gawain yun ng isang matinong babae at lalong hindi niya gawain yun. She felt her cheeks flush when she realized Alex was in fact her first kiss. "Bakit nagkakulay kamatis ka? May lagnat ka ba?" Nag-aalalang untag sa kanya ng tita niya. Mabilis na itinakip niya ang tropelo sa mukha.
Okay lang ako, tita. Nagiinit lang talagang ulo ko kapag naaalala kong wala na akong trabaho. Ilang kapampanya ng galit ang tono upang mapaniwala ito. Mabuti na rin yan nang malayo ka na sa lalaking yun. Pakiramdam ko manyak yun. Komento nito. Nakita na kasi nito ang boss niya noong minsang magpumilit si Ralph na ihatid siya sa bahay. Mabuti na lang at nasa bahay ang tita niya ng gabing yun. She didn't trust the thought of her being alone with him. Manyak talaga pagsang-ayon niya. At kapag tumagal ka pa roon, baka marip ka pa. Tita, kailangan ko ng trabaho. Hindi ito umimik. Bigyan mo ako ng trabaho, tita. Pakiusap niya. Magpa-BTR ka, suwestyon nito. Ayoko nun, tita, tanggi niya. Kahit anong work, wag lang yun. Ano naman ang ibibigay kong trabaho sa'yo? Kahit ano gagawin ko, promise, kahit ano. She sat straight to emphasize her willingness to do anything. Nako, umuwi ka na lang sa inyo. Tumayo ito at naglakad patungo sa kusina. Sumunod siya rito. Ayokong umuwi sa probinsya, ang boring dun eh. Angal niya. Hindi ka mabubor kung tutulong ka sa parents mo. Kahit magbantay ka man lang sa kiskisan ninyo ng palay. Boring nga po ron. Feeling ko talaga hindi ako probinsyana. Wala pa akong kausap. Patamad na umupo siya sa dining chair at pinanood ito sa paghahalongkay sa refrigerator. Mayroon naman ah. She rolled her eyes. Mayroon, ang kasama ko lang naman doon si Papa, si Mama, ang mga palay, mga mangga, at ang mga lalaking amoy araw. Natatawang humarap ito sa kanya. Kapag narinig ka ng parents mo, lagot ka. Dahil sa mga lalaking amoy araw na yun, kaya nabuhay ka ng masagana. I have nothing against them naman, tita, maliban sa amoy araw. Muli itong natawa. Tita, bigyan mo na ako ng trabaho. Total, pangarap kong maging manager ng talent dati eh. Pagkakataon ko na para matupad yun. Napailing ito. Hay, oo na. Pero sa mababang posisyon lang yun ha. Utusan ka ng lahat. Halatang pananakot nito. Ayos lang. Hindi naman ako mapili sa trabaho eh. Pagbibigay nito ng assurance. Reklamo nito. Bahala ka na nga. Bakit ba tinanggap-tanggap pa kita rito? Reklamo nito. Lumapit siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Kasi love mo ako, tita. Napakagatlabi si Snow. Nahiling niyang sana ay sumabay na siya sa tita niya nang pumasok ito kaninang umaga. Pakiramdam kasi niya ay naliligaw siya. But no matter how many times she rechecked the address and her aunt gave her, she still ended up at that place. Tiningala niya ang lumang building na sa harap niya. Imposibleng ang modeling agency na may hawak na pinakasikat at pinaka-in-demand na mga modelo ay matatagpuan sa building na yon na mukhang anumang oras ay guguho na sa kalumaan. It even looked like an empty building on the outside. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang tita niya. Nakailang ring muna bago nito yun sinagot. Tita, naliligaw lang ba ako o nag-uopisina talaga kayo sa building na mukhang pinamahayan na ng mga multo? Bungad niya na ikinatawa nito. Oo, umakyat ka na. Marami tayong gagawin ngayon. Nasabi ko pa naman kay Nick na punctual at masipag ka. Ang tinutukoy nito ay ang owner ng agency. Magtanong ka sa gwardiya para hindi ka maligaw. Pinutol na nito ang tawag. Hindi na siya nito binigyan pa ng pagkakataong mag-react. Pumasok siya sa building at nagtanong sa gwardiya. Kapag kamalan pa siya nitong magpapa-BTR. Lumiko siya sa direksyong sinabi ng matandang gwardiya. Natigilan siya at bahagyang nakaramdam ng takot. 2 elevator lang ang nandoon. Lumingalinga siya upang humanap ng kasabay, but the corridor was depleted. Lakas loob na pumasok siya sa bukas na elevator. Tinitigan niya ang mga boto ng numero. Nasaan ang 4 dito? Nanguhulang pinindot niya ang huling button sa ibaba. Nagulat siya nang biglang sumara ang pinto.
Matagal bago niya naramdaman ang pag-angat ng elevator. Napakapit siya. Pagkabukas niyon ay agad siyang lumabas. Nilingon niya ang elevator na nanatili lamang bukas. Napailing siya. Kapag kuwan ay pinagtuunan na niya ng pansin ang floor na binabaan niya. It was a spacious floor. May malawak na waiting area doon. May tig-isang pinto sa magkabilang panig. Ang isa ay pinto ng isang silid na salamin ang pader. Kitang-kita niya ang loob niyon. Walang kahit na ano sa loob. Bukod sa mahahabang bench, isang coffee vending machine lamang ang makikita sa lobby. Nasa kasalukuyang masikip at maingay dahil sa dami ng taong sa hula niya ay magpapa-VTR. Lumapit siya sa kabilang pinto at sumilip sa loob. Napaatras siya. Nagkalat sa loob ang mga mala-adonis at maladyosang kalalakihan at kababaihan. Hindi niya matanaw ang tita niya. Sumilip-silip pa siya bago niya ito nakita na abala sa pakikipag-usap sa isang modelo. Pumasok na siya sa loob. Hindi siya pinansin ng mga taong nadaraanan niya. "Tita!" Pukaw niya sa atensyon nito. Nilungon siya nito. Lumayo na rito ang kausap. "Hay, salamat, nandito ka na. Guys, pamangkin ko. From now on, magtatrabaho na siya rito as an all-around assistant." Pahayag nito sa lahat. "Ibig sabihin nun, pwede kang utusan ng kahit na sino," sabi nito nang bumaling sa kaniya. "Faye, masyado namang maganda ang pamangkin mo para utusan. Pagmodelin mo na lang kaya," biro ng isang bading. Ninitian niya ito. Ayaw niya eh. Maiksing sagot ang tita niya. Kapag kuwan ay inilibot siya nito sa opisina. Habang dire-diretsyong nagsalita, pinakilala siya nito kay Nick, a guy and advocate of vanity. Sinabi rin nito na ikinumento ng bading kanina. Iyon nga lang may kasamang panlalait sa hairstyle niya, sa pananamit niya at kung ano-ano pa. Nang makalayo na siya rito ay iginala niya ang paningin sa paligid. She noticed that some of the models were now looking at her. Pinagkibit balikat niya lang yon. Masyadong maganda para utusan. Siya na nga ang unang nag-utos sa akin. Bulong ni Isno sa sarili habang maingat na hawak sa magkabilang kamay ang dalawang iced coffee. It turned out na hindi lang pala basta empleyado ang bading na nagkomentong maganda siya. Handler din ito gaya ng tita niya. Umungot dito ng iced coffee ang dalawang Brazilian female models nito. At siya na hamak na assistant lamang ay buong pusong sumunod at ibinili ng iced coffee ang mga ito. It was her job in the first place. Mabuti na lamang din at may kasabay siyang bading sa elevator na nasa 4th floor din ang baba. Hindi na siya nahirapan pang pumindot. Huminga siya ng malalim. Kinikilabutan talaga siya sa elevator na yun. Pasulyap-sulyap sa kanya ang bading. Tila nabasa nito ang iniisip niya dahil nang tumunog ang elevator ay inubunahan siya nitong lumabas at biglang sinabing, "May lalabas na kamay dyan sa likuran mo." Natakot siya kaya nagmadali siyang lumabas. Sa pagkataranta ay bumangga siya sa isang matigas na bagay. Ang malala, tumapon sa kanya ang mga hawak niya. Saan nagpunta ang bading na yun? Malilintikan yun sa kanya. Asar, bibili na naman ako ng bago. Pagmamaktol niya. Hindi niya na mapunasan ang t-shirt niyang basang-basa dahil doon tumapon ang mga hawak niya. Tiningala niya ang nakabangga niya upang humingi ng paumanhin dito. "Ikaw?" Nagulat siya nang makilala ang nabangga niya, si Aston the arrogant dumigod. Biglang nawala sa isip niya ang planong pagsusori. Nagsalubong din ang mga kilay nito. "What are you doing here?" Tanong nito na sa halip na magpakita ng concern sa nangyari sa kanya. "I work here." Maangas na sagot niya. Bahagya pang nag-iko ang boses niya dahil wala ng tao sa lobby. Marahil ay tapos na ang VTR. Photoshoot naman ng mga resident model para sa website ng agency. Since when? Lalong lumalim ang gatla nito sa noo.
Why are you asking anyway? Palitan mo tong ice coffee ko, angel niya rito. Bakit ko papalitan yan? May utang ka pa nga sa akin eh. At paano ako nagkautang sa'yo? I was the one who paid for the meal that was supposedly your payment to me for helping you get rid of your stalker. Remember? Akala ko ba nagbago ang isip mong singilin ako? Gilalas na tanong niya. Noon yun, but since I saw you again, sisingilin na kita. Wala talaga siyang masabi sa ganda ng ugali nito. Oo na, pero wala akong pera dito. Sige na, palitan mo na to. Kailangan ko na to eh. Tumingin ito sa harap niya. You're more concerned about the iced coffee than yourself. You dreams. Okay lang yan. Sarili ko naman to eh. Yung iced coffee hindi naman sa akin. Pinabili lang. Sinulyapan niya ito. Nakatingin pa rin ito sa damit niya. Yumuko siya. Nag-init ang mga pisngi niya nang makitang bakat ang dibdib niya. Bakit ba ngayon niya lang naisipang magsuot ng puti? She crossed her arms over her chest. Kapag kuwan ay tiningnan ito ng masama. Nagangat ito ng tingin. Wala man lang kahit anong emotion sa mukha nito. Umupo ka na nga lang dun. Ako na ang bibili ng ice coffee. Dapat lang no. Umupo siya sa pinakamalapit na bench. Nilapag nito sa tabi niya ang bag. Nabitbit nito. Binuksan nito yon na may kinuhang face towel. Dry yourself and wait here. Kinuha nito sa kanya ang mga hawak niya at inabot sa kanya ang face towel. Inabala niya ang sarili sa pagpupuna sa damit niya. Nang makaalis ito. Bakit kaya ito nasa floor na yun? Nagpa-BTR din kaya ito? Ang word. Kahit umasa siyang makita ito ay alam niya nang malabo yun. Pero ngayon, hindi siya dapat nag-iisip ng kung ano-ano. Nang makabalik si Aston ay bahagya na lamang siyang natutuyo ang damit niya. Nagtaka man dahil mabilis na nakabalik ito ay hindi na siya nagreklamo. Agad na kinuha niya rito ang mga iced coffee at mabilis na lumakad papasok sa opisina. Baka mapagalitan na siya sa tagal niya. Nasalubong niya ang tita niya na nanlaki ang mga mata nang makita siya. Sorry tita, natapon. Pinalitan ko naman eh. Kinuha nito ang mga hawak niya. Wala ka bang extra shirt? Nakikita na yung kaluluwa mo. Umiling siya. Naintindihan niya ito. Mukha may kalusugan kasi ang dibdib niya. Tutuyuin ko na lang muna sa labas, tita. O sige, ako na ang magdadala ng mga ito. Muli siyang lumabas. Naabutan niya si Aston na nakaupo pa rin sa kinauupuan niya kanina. Lumapit siya dito at muling kinuha ang face towel na ipinahiram nito. Umupo siya sa tabi nito at ipinagpatuloy ang pagpupunas ng damit niya. Naibigay mo na? Tanong nito. Si tita na lang daw. Nakita na raw ang kaluluwa ko kaya patutuyuin ko raw muna tong damit ko. I wish I brought an extra shirt. Napailing na sagot niya. Tika, bakit ka nga pala nandito? Nagpa-BTR ka? Bitbit balikat lang ito. Kadarating ko lang. Tumango siya. So, hindi ka nakaabot, kaya bababa ka na uli sana. Gusto mo palang maging model Sabagay, may potential ka. Alisin mo lang salamin mo at magbawas ng kaunting timbang, okay na. Mas marahas ang pagkuskus niya sa damit niya. Kailangan matuyo agad yun. Malagkit kasi yun sa balat. Kahit matuyo yan, it will still look at the same. Kapansin-pansin na yung mancha, minto nito. Alam ko, pero malay natin. You said you're a copywriter. What are you doing here then? Tanong nito maya-maya. Natuwa naman siya dahil natatandaan pa nito yun. He fired me. Paliwalang sagot niya. Why? Because you realize na wala siyang pag-asa sa akin. He's an asshole. Sambit niya. Patuloy pa rin sa pagkuskus. Pumilos ito at tinubad ang suot nitong sweater. Inabot nito yon sa kanya. Wear this. Tumitig siya rito. Ang bait mo naman. Na-touch na wika niya. Nairita ako sa kakakakuskus mo eh. Hindi na yan mawawala, he said arrogantly. Umingo siya at tinanggap ang sweater. Hindi man lang ito nagkunwaring concern. Kung hindi lang talaga niya kailangan, she would never accept it.
Isusuot na lang niya ang sweater nang ma-realize na kumakapit pa rin ang basang tela sa balat niya. Tanggalin ko na kaya itong damit na to. Nakaka-bother eh. Pagkausap niya sa sarili. That's good to hear. Tiningnan niya ito ng matalim. Pervert, sa banyo ako magpapalit, hindi dito. Sumimangot ito. I'm not interested in seeing you naked. Inirapan niya ito. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Mabuti na lamang at nasa loob ng studio ang lahat dahil sa pictorial, kaya walang nakapansin sa kanya. Mabilis siyang nagbihis. Masyadong malaki ang sweater ni Alex, pero mabuti na yung kaysa sa wala. Komportable na siya nang lumabas ng banyo. Sinilid niya sa bag ang natapunang damit niya. Dumiretso na siya sa studio kung saan nagkalat ang halos lahat ng resident models ng Timeless. Bahala na si Aston sa buhay nito. Agad na namataan niya ang tita niya. O, saan mo nakuha yan? Tila may kakaiba sa tono ng pagtatanong nito. Mataman pa nitong tinitigan ang sweater na suot niya. Kapansin-pansin naman kasi ang panlalaki yun. May nagpahiram sa akin, tita. Naawa yata sa akin. Pagdadahilan niya. Tumango ito, ngunit parang may gusto pa ring sabihin. Para kasing familiar sa akin yan eh. Matagal bago nito inilayo ang pansin sa suot niya. Her aunt, eyes darted on something at her back. Relief registered on her face. Lance, we've been waiting for you. Make up! Pakiuyosan na si Lance. Nilingon niya ang kausap nito. She frowned. What was Aston doing inside the studio? And why did her aunt call him Lance? Halos lahat ng modelo, lalo na ang mga babae, ay lumapit at bumati rito. Tango lamang ang isinukli nito sa mga ito. Iginiya ito ng makeup artist sa isang upuan. Inalis nito ang baseball cap at eyeglasses. It was then that something registered on her mind. Aston was Lance, the #1 male model in the Philippines and in Asia. Bakit nga ba hindi niya agad nakilala ito? Samantalang araw-araw siyang natutulala sa higanting billboard nito sa EDSA para sa isang international brand ng pabango. The image was of him almost done taking his shirt off. Baring his naked upper body. His eyes and lips were carved sensually. Speaking of words unsaid, it was that same billboard she fell in love with. Pero malayo ang na-imagine niyang si Lance. Tuwing tumititig siya sa billboard nito, Lance na nakilala niya. She imagined the man in the billboard was gentle and sensual. Ang hula niya rin noon ay hindi nito gusto ang ginagawa nito dahil kapansin-pansin ang boredom na makikita sa mukha nito. That same expression was the reason why women were swooning over that billboard she included. Pero ang Lance na nasa harap niya ay walang ka-gentle-gentle sa pagkatao. Ang talas pa ng dila nito. He was rude at the extreme meaning of that word. But at least nalaman niyang hindi lang sa kanya masama ang ugali nito. Although maayos na kinausap nito ang mga kasama, hindi rin naman ito gumingiti. Paano pa niya tititigan ang billboard na yun ngayon? Gumuho na ang imaheng binuo niya sa isip niya. Yun pa naman yung nagpapasaya sa bawat araw niya. Nang matapos na itong ayusan ay tumayo na ito at tinubad ang t-shirt na suot. Bearing his perfect body. Pakiramdam niya ay naglalaway ang mga babae at bading na nakatingin dito. Tumayo ito sa harap ng photographer. Now all eyes were on him. Tumayo ito sa harap ng photographer. Now all eyes were on him. Pati siya ay nakatingin na lang din dito. Then he suddenly glanced at her. She saw a victorious glint in his eyes that woke her up. Inungusan niya ito at tumalikod. Dito na po nagtatapos ang pangalawang kabanata.